So ayun guys, yung ano niya, problema niya. So titingnan natin kung anong ano niya. So kung makita mo yung ano niya guys. Ayun, yan. So apnea, alarm. So okay lang yung apnea, flow, low flow natin kasi wala tayong sarado mo natin to. So hindi naman tayo naka-ventilator pa. So pwede tayo ng test lang. Test lang ko na may ano. So gamitin natin test lang guys kasi may ano to, may tension. So ito yung ating bag, manual bag. So auto sensor fail, minute volume too low. So ito yung error niya. So tingnan natin kung mag volume control tayo, Pmax 12, 10, 600 tidal volume. Plus muna natin kung magana ba yung ating bilos. Talagyan natin ng pressure. Plus muna natin. Bakit? Aha. Pero siyang tanggal dito, wala. Ah, ito. So, ito-plasing natin, guys. So, yung ating auto ang may problema. Yan. Auto sensor calibration, CalDew. So, itry natin pero fail na siya, guys, eh. So, ngayon, magpapalit tayo ng auto. Auto cell. Meron tayong auto cell dito, guys. So, palit tayo ng oxygen cell. So, meron akong stock ng oxygen cell, guys. Ito, nag-iisa na lang to. Ayun, so, ito yung ating cell. Pero i-try natin i-calibrate muna. Press knob to standby. Auto calibrate muna natin, guys. Auto sensor calibrate. Gas still flowing, shutdown. So remove the auto cell. Yan. I-remove natin yung auto cell. Then, sabi niya, the left side of the display. And then, remove auto sensor and expose in the room. Ito yung ating auto cell. Then, start auto calibration. So, antayin natin kung magka-calibrate. Pero pag hindi, magpalitan tayo ng auto cell. Pero kung hindi papasa sa calibration yan, guys, ng auto cell, magpalit na tayo. So yun guys, after natin i-calibrate yung ating oxygen cell. So, pumasa naman siya. So, hindi na tayo magpapalit ng ating cell. Kasi meron pa naman ako sanang pampalit. So, hindi muna tayo magpalit. Dahil pumasa naman siya. So, system test run na tinis natin ngayon, 28/02/2026. Yung compliance run, hindi tayo nag-run ng compliance run, pero nag-calibrate tayo ng flow sensor. So, pasado naman din siya. Nag-calibrate tayo ng auto. So, pasado na siya man siya.
So wala na siyang message na nilalabas dito guys. So pag tiningnan natin dito sa settings, ito nga tayo. So yung set natin yung time niya. Ano bang 17:14? Ano oras na ba? 5:30 na. 5, 6, 13, 13, 14, 15, 16, 17:30. 17:30 na guys. Iset muna natin yung time. 17:30 na. So okay na yan. Date 28/02/2026. So okay yan. Language, pressure, automatic display background. So punta tayo sa kabila. Ano bang password nito? Kalimutan ko yung password nito eh. Kalimutan yung password nito. Ano bang password nito? May password ako nito eh. So dito guys, ang password is alam ko 8056 pero hindi siya pumapasok. 8056. Hindi ko alam kung itong password na to kung sa Draeger namin to na-publish na isa. Yung hindi sa MRI. So hindi siya papasok. Ano. So ganun lang siya. Hindi mo siya mapupunta no. So pero dito, so ito, pupunta natin yung service guys dito. Ito. Ito mahirap eh. 3 button kasi ito eh. So isabay lang natin yung ito. 2. Sabay. Yan. Tapos press mo yan. Yan. Yan guys. 3 sabayan guys. Itong home, standby at saka yung rotary. So pwede mo nang makita yung working hours niya. So ang working hours niya is 26,412 hours. Yan yung standby hours guys, pero yung running in total hours run talaga niya is ito yung ano niya guys, yung run hours niya yan. Pero yung total hours talaga niya is 49,994 na. So last 2022 namin to na acquired. Sana ang last service niya guys, last 2022 pa. So nabili kasi namin to is 2019. So pwede natin gawin sa preventive, activate, month. Ayun guys, yung activation pa ng ano niya, last 2030 pa. Diba? So, kasi pinasit up ko sa company guys kasi nga nung natapos yung warranty na ito, 'di ba every year lumalabas yung preventive maintenance guys. So, ang pinagawa ko dito sa engineer ng Draeger, sabi ko ano mo siya, i-configure mo siya ng hanggang 2030. Kasi nga wala na kaming access pag mga ganun guys. Labas ng labas yung labas yung preventive maintenance every year. So, hindi mo siya makikita ng ng mga yun na due for preventive maintenance. Kaya lang hindi kasi natin magagawa yun guys pag wala tayong Draeger application. So dun mo lang kasi to i-set up. So ka-vibes ko naman kasi yung ng Draeger, engineer ng Draeger. So sabi ko nga sa kanya na mo yung last preventive maintenance until 2030. So ayan, 2030 na siya. So hindi na sa lalabas yung every year. Pero ginagawa namin to guys every year ng PM, February 2026. June na ngayon, PM na rin to ngayon, Yan yung ngayon, namin. PM na rin siya. So kaya siya, hanggang 2030 saka mag-a-activate yan guys, alarm ulit yan, ulit yan. Kasi wala tayong option doon sa guys,
So wala tayong option doon sa pag-change ng pag-activate ng preventive maintenance kasi pag mga company kasi guys, sinesettings lang nila every year kung warranty yung machine mo. Pero after warranty, so mahirapan na tayo. Ngayon, tatawagin mo sila every service nila may bayad 'yun. So kaya naman mag-preventive maintenance kasi meron naman kaming tools, meron naman kaming BT Plus pang check ng anesthesia. So meron naman kaming instrument. So mas nakakatipid yung company kaysa every year ipapakontract mo sa company. So alam mo naman dito, kailangan gawa ng paraan para hindi mo na tatawagin yung company kasi anong silbi ng in-house biomed guys kung tatawagin niyo pa rin yung company. Every call ng company magbabayad ka ng kulang-kulang 10,000 real. So ang laki nun. So yun yung purpose ko bakit ko pinagano ng company na extend yung preventive maintenance na ng 2030 para hindi siya mag-a-alarm. So yan guys. Kaya kayo kung gusto niyo naman na ipapakontrata sa company, yung mga company, depende kasi sa engineer kung papayag eh. Kasi may ibang engineer guys hindi pumapayag. Pero sa akin pumayag naman yung engineer. So okay lang. Kaya yun yung pinaka importante doon kung papayag ba. Kasi sa laptop nila yun i-configure kasi meron silang dangle na nakakabit. Nakokontrol nila yung anesthesia. So i-configure lang nila doon yun kung next PM date. Ganun. Hindi ka pwede makapag next PM date dito sa monitor eh. Doon sa mismong laptop nila guys. Ganun na ngayon ang settings. Ayan, okay na siya. So, tidal volume natin, 600. O yan. No press gas. Bukas mo lang tong press gas natin para magkaroon siya ng gas para wala yung alarm. Ayan guys. So, okay pa guys. So, hindi umubra yung password ko dito ng may password kasi ako dito ng yung Draeger. Hindi ko alam kung sa to eh. Yung Draeger na Primus yata tong 8056. Yung 8056 Primus yata yun guys. Or yung Pabios na luma. Sa MRI hindi ko Pero yun lang yung pagpupunta ka sa service menu, makikita mo yung Yun, 600 settings, 611, pip mo is 6. So 6 din So di ba? Zero natin yan para zero. So pagbago ka ng settings, mag-a-alarm tong yellow na yan. Para indicator yan na mayroong ang binagong settings. Pero okay na guys, swak na yan. Flashing. So kita mo naman yung ating test lang. Meron naman. Saka yung manometer natin dyan, pag hindi umangat yan, ibig sabihin may problema yung machine mo. So yun. Simple lang guys. Pili ko nga ito disable yung auto eh. Pero kaya mo na, meron naman akong pampalit. Pero gumagana pa naman siya. Naka 48 pa rin. So yun. Pwede yan.